Huwag kumalma ka. Sumian. 7 taon na ang nakalipas, nilason ka ni Shakay, ako ang nagligtas sa'yo. Bakit mo ako pinaratangan? 7 taon na akong nakulong dahil sa'yo. Hindi ko ginawa pagkatapos mo akong iligtas noon, pumunta pa ako sa'yo para suklian ka. Suklian mo ako. Ang ganti mo ay sa korte. Nagbigay ka ng testimonya na ginahasa kita. 7 taon, alam mo ba kung paano ako nagdusa sa bilangguan sa 7 taon? Dahil sa paninirang puri mo, nakulong ako at nag-utos ka ng tao para patayin ako. Buti na lang hindi ako namatay, nakalabas ako. Hindi ko talaga ginawa. Tigas mo pa. Paglabas ko, mamamatay kayo ni Shakay. Kuya Linjan, tumigil ka. Tiangkian, bakit ka nandito? Lahat ng testimonya ay gawa-gawa ni Shakay. Ano? Totoo? Inosente si Sumian? Linjan, tanga kang aso, masarap ba ang pagkain sa bilangguan mo sa loob ng 7 taon? Paano mo ako hindi titigilan? Shakay, hayop ka, papatayin kita. Papatayin mo ako, basura ka sa susunod na buhay pa. Linjan, gusto mo akong patayin. Wala kang pagkakataon. Ang headline ng balita bukas, naisip ko na para sa'yo, pinalayang bilanggo pumigil sa 2 babae nagsunog ng sarili. Shakay, papatayin kita. Kuya Linjan. Pasensya na, kasalanan ko ito. Sa susunod na buhay, maglilingkod ako sa inyo para mabayaran ang kasalanan ko. Shakay, ako, Linjian, sumusumpa sa langit, kung may isa pang buhay, babayaran mo ng dugo ang iyong kasalanan. Ako buhay na muli. Muling nabuhay ako. Shakay, handa ka nang magbayad ng utang mo. Sumian, Chian-chan, ako na ang gaganti sa inyo sa pagkakataong ito. Kuya Linjan, nandito ka lang pala sa bahay. Chen-chan, Kuya Linjian, bakit ka ganyan sa araw? namimiss lang kita. Itong si Kuya nagising na rin. Kuya Linjan, kain tayo ng karne ng baka. Si Chan-chan, kapag may masarap, ayaw niyang kainin para sa sarili. Iniipon niya lahat para sa akin. Chan-chan, kain ka. Hindi ako gutom, ito para sa'yo. Buksan mo. Sumunod ka kay kuya, lagi kang may karne. Kailangan ng pera para maghiganti. Ngayon, hawak ng Villanueva ang pinakamalaking mall sa Haicheng at ang supply chain ng mga sangkap ng pagkain. Para maghiganti, kailangan kumita ng pera. Ano kaya ang magandang gawin? Kuya Linjan, ano ang iniisip mo? Sasabihin ko sa'yo, kanina pumunta ako sa tindahan ng estado. Mahal na mahal at hindi masarap ang merienda doon. Bumili ako ng hawthorn, ihahalo ko sa pulot. Merienda, noong nakaraang buhay, ang lumang pabrika ay naging pabrika ng spicy stick. Pinanood ko sila ng mahigit 10 taon. Naalala ko na ang recipe. Chen-chen, ikaw talaga ang aking swerte. Gawa tayo ng spicy stick. Ano ang spicy stick? Mababa ang gastos nito at masarap, tiyak nakikita tayo. Kuya Linjan, sa kusina ka nag-ukay-ukay ng 2 araw, ito ang ginawa mo, itong maanghang latiaw. Oo, ito ang secret weapon na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Mukha namang maganda, pero ito ay puro mantika at sili, masarap ba? Alisin mo ang ba, tikman mo. Kuya Linjan, ito ang weird ng lasa. Di ba gusto mo pang kumain? Itong latiao kaysa white rabbit at dried hawthorn, masarap ng 10,000 beses. Ilabas mo at ibenta, yayaman ka na.
Yaman. Ito lang ang unang hakbang. Mas magagandang araw pa ang darating. Ang bango, Ano ito? Boss, ito pwede bang libreng tikman? sariling gawa malinis at safe tikman lang. Ang anghang, pero ang bango lalong sumasarap sa bawat kagat. Ang sarap. Sarap, boss. Magkano po ito? Bigyan mo ako ng 2 pack. Ako rin 2 pack, hindi 5 ang gusto ko. Iuwi ko para matikman ng mga kasama ko sa dorm piso 1 pack. Boss, bigyan mo ako ng 2 para tikman. Huwag sumiksik, boss. Hindi na ako titikim, bigyan mo na lang ako ng 1 pack. Si Ankian Kolekta. Lean Spicy Sticks Grand Opening. Bakit di pa dumarating? Kahapon, 1 pack lang nakuha ko. Hindi sapat para sa mga hayop sa dorm. Spicy stick na ito, grabe. Pagkakain mo, di ka titigil. Spicy stick, dumating na. Boss, dumating ka na. Halika, halika. Tutulong kami magbaba. Open na! Sir Flores. Lahat ng shrimp powder sa Haicheng ay hawak ng Villanueva. Di ako pumayag. Ang pabrika mo ay titigil bukas. Boss, sasabihin mo condition, magkano tataas? Hindi tataas. Basta sa villa ko ngayong gabi mag-usap tayo ng masinsinan, hihihi. Supplies kahit magkano meron. Tsaka ay walang hiya. Tapon itong kape, katumbas nito ang kabuhayan ng daan-daang tao sa pabrika mo. Kung ganyang kakawalang sinseridad, Master siya, ang batch na ito ng sangkap ay hindi na namin kukunin. Nagpapakasanto ka. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Huwag sumingit. Nakapila na ako ng kalahating oras. 10 pack ng latyaw. Ang sarap ng latiyaw. Latyaw. Ano ito? Ang ganitong dami ng customer, hindi pa ito nangyari sa Haicheng. Sumian, gusto mo kumain? Ay, Anong ginagawa mo? Wala kang hiya? Sumisingit ka? Hindi ba ito ang sikat na tao sa Haicheng University na si Lin Jian? Dati laging nagyayabang na magiging bilyonaryo. Ngayon, maliit na negosyante ka na lang? Shakay. Sumian. Uy. Ito na naman ang beauty queen natin na si Lucia Reyes. Dati araw-araw kitang nililigawan. Hindi mo man lang ako tiningnan. Ang ending, sumama ka sa basurang ito para magdusa dito. Tsaka, tumahimik ka. Si Lin Jan ay kumikita gamit ang sarili niyang kamay. Kaysa sa iyong parasito na alam lang mag-aksaya ng pera, mas malakas ng 10,000 beses. Pumila ka kung gusto mong kumain, huwag mong gambalain ang benta namin. Hindi ako pumipila. Itong 200 pesos, sapat na yan sa kita ninyo sa isang buwan din. Bigyan mo ako ng 2 pakete ng murang spicy sticks, ilabas mo mismo. Ang titig niya. Bakit parang nakakaawa?
Buti at alam mo ang lugar mo. Tanda mo, ang basura dapat may kamalayan siya. Kunin mo tikman. Walang bayad. Tayo magkakilala ba tayo dati? Hindi ako tumatanggap ng walang kapalit. Bibili ako, dapat magbayad. Din dyan. Lucia Reyes, tingnan mo ito pulubi nagmamanyak sa iba. Sa harap mo nanliligaw sa ibang babae. Wala kang pakialam. Gusto ko. Sumingit sa pila mayabang pa. Porma-porma walang modo. Oo nga, si Mr. Mendoza ay guwapo. Normal lang na maghabol ang babae. Itong binatang mayaman bukod sa pera, ano pa? Ay mayaman na binata ito. Anong babae ang hindi niya mahanap? Kailangan pa niyang magpahiya dito. Nakakatawa. Hintayin nyo. Sumakay ka. Ihahatid kita. Wag na salamat sa kape, Mr. Villanueva. Paalam. Ito, bakit sikat na sikat ito? Ang sarap ng lasa. Kaya pala lahat bumibili. Sandali ang ganitong proseso ng extrusion kaya ng machine ng shrimp crackers sa pabrika. Baguhin lang ang mold. Pwede ng mass production agad. Ang market share ng shrimp crackers ay bumababa na kontrolado ng Villanueva ang raw materials. Pero baguhin ang direksyon ng production. Kung makuha ang recipe ng spicy sticks, mabubuhay ang pabrika. Ang junk food na ito ay sikat sa Haicheng. Talaga bang masarap ito? May kakaiba ito. Kumain ka lang gusto mo ulit. Si Sumian na babaeng yon, interesado rin siya sa spicy sticks na ito. Kaya ako na ang kukuha ng recipe, hindi naman siya makakalaban. Ang pagantong bagay na ito. Dapat ay sa amin ito. Magkano? Recipe ng basura mong spicy strips bibilhin ko. Hindi, sige, alis ka na. Mendoza, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Maging praktikal, ibenta mo na. Kung hindi, marami akong paraan para ipasara ang tindahan mong basura. Shakay. Subukan mo kung mapapasara mo ako. Ay, saan galing ang basurang ito? Nakakaabala ka. Lucia Reyes, huwag kang sobra. Sinong sinasabi mong basura? Uy, siya master. Ang galing, may self-awareness ka ah. Basura ka, bumalik ka na sa basurahan. Maghintay kayo. Isama mo ang pinakamabangis mong tropa. Puntahan nyo ang Mendoza Spicy Strips, sirain nyo at pilitin ninyong ilabas ang recipe. Gagawin kong hindi si Mendoza makakapagtagal sa Haicheng. Kumuha ng pera, gawin ang trabaho. Walang problema, siya master. Bukas ng umaga, sa kalyang ito mawawala na ang Mendoza Supermarket. Sa wakas may pondo na. Sa susunod na buwan, ang stock subscription certificate ay ilalabas na. Sino ang mag-aakala? 30 pisong basurang papel. Sa ilang buwan pwedeng lumago ng 10 hanggang 100 beses. Ang pagkakataong ito, dapat kong samantalahin ito. Pagkatapos, makipag-ayos kay Shiakai. Sumian. Mang Mendoza. Paumanhin sa pag-abala ng gabi, kinakatawan ko ang Flores Food Factory. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa partnership sa Spicy Strips. Mang Flores, maupo po muna kayo. Gabi na mag-usap ng negosyo. Ang sipag niyo po, Mang Flores. Sabi ko na, sa Haicheng, kung hindi ako pumayag, hindi tatakbo ang Mendoza Supermarket mong sira-sira. Din dyan, ibigay mo ang recipe. Kung hindi, sirain mo ang Mendoza Supermarket. Shakay, kasama ang mga gangster,
nagsisira at nagnanakaw. Sa inyong paningin, Wala na bang batas? Hahanapin ko ngayon ang tagapamayapa. Ricky, sirain mo ang Mendoza Supermarket. Tungkol sa dalawang babaeng ito, diretso Italia at dalhin sa villa. Sige po, Sir Xia. Ganda, sumama ka. Kasama namin si Sir Xia. Oy, naglalaro ng hero? Maglakas loob kang saktan ako? Mga tropa, saktan ninyo siya ng todo, taga siya. Kuya Lin, dyan may dala silang kutsilyo. Huwag mo kaming intindihin, tumakbo ka sa backdoor. oo, tumakbo ka na. Lumabas ka at tumawag ng pulis. Lumuhod at huwag tumingala. Si Akai, gusto mong sirain ang sign ko? Agawin ang recipe ko? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tumama sa bakal. Ricky Salazar. Atake, patayin siya. Kahit anong mangyari, ako na ang bahala sa'yo. Len, kaya mong lumaban? Eh ano? Marami akong tauhan, 2-12 nang. Simula bukas, kami araw-araw kaming manggugulo sa'yo. Tingnan natin kung ilan ang kaya mong labanan. Ricky. Ikaw pala. Ricky, di ba tauhan ka ni Lolo Lai? May babala na si Lolo Lai. Ang mga tauhan ay bawal lumapit sa maruming negosyo. Sa likod ni Lolo Lai, nag-i-smuggle ka ng mga porn DVD. Kung malaman ni Lolo Lai, maliligtas mo ba ang buhay mo? Ikaw? Sino ka? Kilala mo si Lolo Lai? Ah, saka bigyan kita ng balita. Ngayong gabi, alas 12, drop point sa south ng syudad, na raid na yon. Kung pumunta ka, makukulong ka ng matagal. Kilala mo si Lolo Lai at alam mo ang pick-up ko ngayong gabi? Sino ba talaga itong lalaki? Ricky. Dagdagan ko ng 1,000. Patayin niyo siya. Sir Villanueva, hindi ko kaya tong trabaho. Ibalik mo tong pera. Ricky, ikaw... Boss, kung ngayong gabi totoo nga ang sinabi mo, siguradong pasasalamatan kita bukas. Mga tropa, atras na. Sir Villanueva, sinira mo ang tindahan ko. Aalis ka na lang na parang walang nangyari. Kuya Lin, mali ako. Hindi ko na ulitin. Wala akong hawak na nakamamatay na ebidensya laban sa Villanueva. Pansamantala, hindi ko siya pwedeng galawin. Singilin muna natin siya ng malaki. Moral damages na walang kita pag-aayos ng tindahan. Ibigay mo na. Sige, lumabas ka na. Kuya Lin, dyan, natakot ako. Okay ka lang? Wala na. Ilang tambay lang. Huwag kang matakot. Saan dito ako? Boss Lin, pumunta ako para sa partnership. Gusto kong bilhin ang proseso at recipe ng spicy sticks mo. Ibibigay ko ang Flores Food Factory na 30% na bahagi at direktang kukunin ka bilang assistant factory manager. Hindi pwede. Mang Mendoza, 30% na bahagi ng kumpanya at vice-direktor sa buong industriya ng pagkain sa Haicheng ito ay napakamahal na halaga. Bakit mo tinanggihan?
Mang Flores, isuko ang kontrol sa ibang tao kahit bundok ng ginto ay isa lang karne sa katayan ng iba. Ang Flores Food Factory ninyo ay isang kilalang tatak sa Haicheng ng maraming dekada pero sobrang iisa lang ang produkto. Umaasa lang sa shrimp crackers na iisang produkto lang. Kung ang shrimp powder ay maubusan ng supply, kung gayon ang pabrika ba ay mamamatay na lang. Totoo kami. Hindi ako magbebenta. Pero pwede ang partnership. Totoo ba ang sinasabi mo? Maaari kong i-authorize ang Flores Food Factory na gumawa ng spicy sticks, walang bahagi sa kumpanya kokolekta ng royalty per piece at 20% ng kita. 20%. Mang Mendoza, masyadong mataas ang 20%. Mataas ba? Tinigil na ng Villanueva ang supply ng shrimp powder ninyo, di ba? Lumapit ka sa akin ay dahil gusto mong gamitin ang spicy sticks para i-revive ang industriya. Marunong ka pala nito ang kontrata ng authorization at royalty. Dadalhin ko bukas ng umaga. Sana maganda ang partnership. Pero bago yon, kailangan ko pang hilingin sa Mang Flores ng isang maliit na pabor. Sabihin mo lang. Malaki ang plano ni Mang Mendoza, walang problema. Ako na ang bahala dito. Sir Lin, nasira ang scrapyard. Kabutihan ninyo gaganti kami ng aming buhay. Ito ang perang pinag-ambagan namin. Ito ang pasasalamat namin kay Sir Lin. Nagpakaamo pala si Ricky Salazar sa iba. Napagawa niya ang mga demonyong ito na yumuko at magbigay ng pera. Mr. Lin, napakalalim pala niya. Bawiin niyo ang pera. Ricky, isa pang sasabihin ko. Nakasuit na si Mang Lai. Naging entrepreneur na siya. Dala mo pa ang mga kapatid sa lansangan at nanganganib. Hindi na panahon ng pamumuhay sa patalim. Maghanap ng lehitimong negosyo. Gusto ko ring magpalit ng trabaho ang tropa. Kami mag-aspang. Anong magagawa namin? Sir Lin, baka gusto ninyong sumama ang tropa sa inyo? Pwede po ba? Nung nakaraang buhay sa bilangguan, hindi naman masama si Ricky mula ngayon. Kailangan ko rin ng tulong. Ricky, kung talagang interesado ka, dalhin mo ang mga tauhan mo. Kulang ako ng mga tauhan na gagawa. Sige. Kung saan ituro Sir Lin, doon kami susugod. Sir Villanueva, sinubukan ng master sa pabrika ng 10 beses. Hindi makuha ang lasa ng orihinal. Mga walang kwenta, Villanueva nag-aalaga sa inyo. Mga tambay, anong silbi? Hindi magawa. E di huwag na lang. Ipasa ang aking utos. Gamitin ang masamang mantika, amag na harina, gumawa ng latiyaw, at ibenta ang latiyaw sa buong Haicheng. Sir Villanueva, anong gagawin? Itong latiyaw, lagyan ng Lin's packaging. Mas maganda kung may mamatay. Ipapakulong ko si Lin habang buhay. Kuya Gian, ang ganda ng benta ng spicy sticks natin. Bakit bigla mong pinapunta si Manager Flores sa mall sa sentro na malapit ng magsara? Magtatayo ba tayo ng mall? ang dahilan kung bakit ang Villanueva ay makapangyarihan sa Haicheng. Bukod sa pagkontrol ng supply chain ng ilang hilaw na sangkap ng pagkain at dahil hawak nila ang cash flow ng pinakamalaking retail mall sa Haicheng. Para labanan ang Villanueva, hindi sapat ang isang spicy sticks store lang. Dapat hakbang-hakbang lubusang sakalin ang lifeline ng Villanueva. Sir Mendoza, may problema. Ang mga tauhan ko, ngayon, naglibot sila sa lungsod at nakakita ng ilang naglalakad na tindahan gamit ang pangalan ng ating Mendoza Spicy Sticks. Nagbebenta sila ng pekeng spicy sticks, maraming bumibili. Sabi ko na nga ba, ang dami ng customer natin, bakit biglang lumiit? Ayun pala, may mga tao sa labas nagbebenta ng peke at inaagaw ang negosyo natin. Ang ganitong peke. Talagang hindi ito ordinaryong tao na sumusunod lang may gustong manlaban sa atin. Ricky Salazar, agad mong ipadala ang lahat ng tauhan mo sa labas, bantayan ang mga pekeng tindahan. Tandaan, sundan ang pinagmulan, alamin ang secret warehouse ng kanilang pekeng supply. Saan ba talaga?
Kunin ang solidong ebidensya ng pandaraya, huwag hayaang makahalata sila. Sir Mendoza, huwag mag-alala. Ang pagbabantay ay espesyalidad ng mga tauhan. Talagang susuriin po namin ng lubusan. Lumayo! Lumayo kayo! Saklolo. Nakamatay ang Mendoza Spicy Sticks. Boss Lin, yung lumang mall sa gitna, yung rental agreement, nakuha ko na. Pati na yung mga dokumento. Wala nang hustisya, tingnan nyo ito mga tao. Ang anak ko kumain ng spicy stick nila, nagsusuka at nagtatae, pati abdo muntik na may luwa. Ang anak ko kumain ng spicy stick ninyo, acute food poisoning. Sabi ng doktor, kung kalahating oras pa huli, patay na siya. Ay, Diyos ko, itong spicy stick na walang puso, mamamatay na ako. Ang sakit. Food poisoning. Anong maruming bagay ang nilagay ninyo dito? Bawiin pera, hindi na ako bibili. Ibalik mo ang pera ko kanina. Kayo, mga hayop na kumikita ng maduming pera. Kumalma muna kayo. Tabi-tabi. Dumating na ang mga reporter. Boss Lin, kumikita ka ng madugong pera. Nakakatulog ka ba sa gabi? Manager Flores. Ikaw, araw-araw kasama mo itong nagbebenta ng lason na spicy stick ng mga tindera na walang konsensya. Ang Flores Food Factory, ilang dekada ng tatak, itatapon mo na. Lucia Reyes, pumunta ka dito ngayon, gagarantiyahan ko ligtas ka. Kung hindi, mamaya ikaw rin sasama bilang kasabwat. Tabi-tabi. Linjan, may nag-report sa'yo. Suspetsado sa paggawa at pagbenta ng nakakalasong pagkain. Sumama ka sa amin. Teka, yung natsiao sa kamay nila ay hindi sa amin. Kung hindi ka naniniwala, i-check mo at malalaman. Sige. Paano mo gustong i-check? Tingnan ninyong mabuti. Lahat ng packaging namin may anti-counterfeit mark at itong peke mong packaging. Gusto mo akong lokohin? Buksan at tingnan ang mga genuine na binili ninyo. Meron talaga. Sa loob ng packaging ko may marka rin. Akin din ay 0920. Itong packaging ay inimprenta 2 araw ang nakalipas. Sir Guard, pakicheck po ninyo ang packaging ng latsiao nila. Walang letra ang packaging na ito. Imposible, ito ang Mendoza Latiao. Shakay, hindi pa nagsasalita ang biktima. Bakit ka nagmamadali? Ang printing records ng packaging ay nasa Imprenta de Reyes. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta at suriin anumang oras. Oo, ang imprenta ng tatay ko ay laging makapagpakita ng original na records. Walang peke. Linjan, ikaw ang daya mo. Tabi. Tabi po lahat. Sir Lin, nahuli na ang buang na nagbebenta ng peke. Itong buang ay nagbebenta ng peking produkto sa silangang pabrika. Sumunod kami sa mga pahiwatig. Natuklasan namin na itong buang ay nasa Vicky Salazar, Bitawan. Sir Lin, ang kamera na pinahiram mo sa akin ay nakatulong ng malaki. Itong buwang ay naglabas ng peking latiao mula sa Villanueva warehouse at ang mga litrato ay nasa loob. Kapag na-develop, ebidensya na. Wala akong kinalaman. Binayaran ako ng Villanueva para gawin ito. Xiao, magsalita ka naman. Xiao, magsalita ka naman. Kaya pala, si Shiakay pala. Ang salbahing ito. Na nag-aakusa pa. Hayop ka, muntik nang mapatay ang anak ko. Papatayin kita. Kasinungalingan, hindi kita kilala. Xiao, kagabi, ikaw mismo pumunta sa bodega, sabi mo, sirain si Lin Jantig, ₱100 ang bonus. Ngayon, ayaw mong aminin. Saka, kung ayaw tanungin ninyo si Wang, siya ang nagbigay sa amin ng paninda. Si Wang iyon, tagabantay ng bodega. Kilala ko siya, hindi siya tatakas. Siya kay pinaghihinalaan kang naglason at nanira. Sumama ka sa amin sa presinto para imbestigahan. Bitawan mo ako, ayoko. Si Xiachenggang ang tatay ko. Sino sa inyo ang mangahas na dakpin ako? Linjan, hintayin mo ako. Hindi kita pababayaan. Hintayin kita. Teka lang po. Mga kaibigan, narito ang 2 ulat. Unang ulat, mula sa Maritime Grain at Oil Quality Certifico ng kalidad ng latsiao. 2 ulat, mula sa National Agricultural Products Quality Inspection Center Certifico ng kalidad ng latsiao. Saksihan ninyo kung totoo ang 2 dokumento.
Totoo po, ikatlong ulat mula sa Bureau of Commerce sertipiko ng trademark ng Latiao simula ngayon, tanging ang Linji ang tatawaging Latiao. Ang iba ay peke at labag sa batas. Ang aming Linji Latiao, hindi kailanman para sa masamang pera ay hindi isasakripisyo ang kaligtasan ng lahat. Flores Food Factory ay isang lumang tatak sa Haicheng sa loob ng ilang dekada. Ngayon, ang Linji Latiao ay lahat ginagawa ng aming pabrika. Ginagaranti ako sa pangalan ng Flores, Linji talagang totoo at dekalidad. Kian. Kayong lahat kahit na ang nanakit sa inyo ay si Shakai. Pero bumili kayo ng spicy sticks ay dahil sa akin at sa tatak ng Mendoza. Itong pera ay donasyon ko sa inyo para sa panggamot. Ang saya niyong mag-video kanina. Yang gago na si Shakai, magkano ang binigay niya sa inyo? Lakas loob niyong siraan ako. Huwag kayong manakit. Usap tayo ng maayos. Hindi namin alam ang totoo. Hindi ka dapat manakit ng tao. Naniniwala ako na kayo rin ay nalinlang ng masamang tao. Paano ninyo isusulat ang nangyari ngayon? Naniniwala ako sa inyo, alam ninyo rin. Mapagpatawad si Boss Mendoza, wala po kayong alalahanin, uwi na kami at mag-uulat ng tapat. Kukontakin namin ang lahat ng kapwa-industriya sa Haicheng Tiyak na mag-uulat kami ng kabutihang asal ni Boss Mendoza. Shakai, binigyan ko rin ang inyong Villanueva ng isang malaking regalo. Handa na ba kayo sa hamon? Tay, tingnan niyo po si Gian Mendoza, ang yabang-yabang niya. Mendoza Food Company, ang batang negosyanteng si Gian, trekon araw, ilulunsad ang unang supermarket sa Haicheng. Iniimbitahan ng lahat. Yung mga reporter, pagbalik, puro hype ang ginawa. Spicy sticks ni Mendoza sold out sa probinsya. Si Gian kumita ng sobra-sobra. Ngayon, gamit ang pera, magtatayo siya ng supermarket at tinawag pa itong supermarket. Ito ay hahamon sa ating Villanueva. Ang ating Villanueva Mall nag-imbita ng pinakasikat na artista 3 araw na libreng sayaw at musika sa Haicheng. Gustong agawin ang aming kabuhayan. Sisirain ko ang negosyo niya. Oo tay, talagang magaling ka. Kapag nagbukas ang supermarket niya, wala ni isang pulubi ang makikita. At gusto ko nang imbitahan yung mga sikat na artista, di ba? Sa pagkakataong ito, dapat nating pahiyain si Gian Mendoza na pulubi ng napakasama. Mendoza, paano mo aagawin ng mga customer? Kung makakabenta ka ng isang spicy stick ngayon, babaliin ko ang sarili kong ulo at ipapakik ko sa iyo. Huwag na kayong manood. Ngayon ang opening ng Mendoza Supermarket sa kabilang street. Bumili kahit ano, libreng raffle para sa malaking premyo. May malaking TV at washing machine at imported na motorsiklo. Totoo yan, yung ate ko bumili lang ng sabon ng 20 sentavo at nakuha niya agad sa raffle, isang bisikletang Feng Huang. Halika na, bilis! Totoo ba yan? Bumili lang ng sabon, makakakuha ng TV at motorsiklo? Ano pa bang pinapanood niyong sayaw? Kung maghintay kayo, mauubos na ang premyo. Tara na! Boss, raffle ba ng TV at motorsiklo? Totoo ba? Totoo ang raffle. Simula ngayon, hanggang 1 buwan, basta pumasok kayo sa Mendoza Supermarket, bumili ng kahit anong produkto, paglabas nyo, libre kayong makakakuha ng isang raffle ticket at isang pack ng spicy sticks. May hero card sa loob ng spicy sticks. Kung makumpleto ang 4 na alagad ni Tangseng, makukuha nyo agad ang bisikleta. Kung makumpleto ang 5 Tiger Generals ng 3 Kingdoms, uuwi na may malaking TV. Kung may makumpleto ng 108 Heroes ng Liangshan, ang motorsiklong ito na nagkakahalaga ng 10,000 pwedeng i-drive pa uwi agad. Boss, kung bumili ako ng candy na 10 sentavo, makakasali ba ako? Kung hindi ko makumpleto ang 108 cards, wala nang silbi ang card na ito? Magandang tanong yan kaibigan, basta gumastos kayo may raffle. Kahit hindi makumpleto ang set, ang isang card ay pwedeng i-exchange sa palanggana. Detergent powder, 100% panalo. Hindi namin kayo pauuwiin na walang dala. Limitado ang mga premyo, unahan na lang. Para kang isang business genius, kaya pala ikaw at si Changkian. Ilang araw ang nakaraan sa opisina, inaayos ang mga cards na yan, ay para sa ngayon.
Oo naman, ang galing talaga ni Lin dyan. Nako. Linjian, kung ganito kabilis ang pagbili, ang mga card at premyo natin ay maaaring maubos lahat sa loob ng isang araw. Sa oras na yon, hindi natin mailalabas ang bagong TV at motorsiklo. Paano tayo magpapaliwanag sa mga customer? Tama nga Kuya Lin dyan. Manager Flores, sa unang batch ng spicy sticks na inilabas sa merkado, ang card set ng mga alagad ni Tangseng. Walang talagang nakaprint na Sun Wukong. Yung card ni Guan Yu na pwedeng ipalit sa malaking TV, hindi pa ito nakaprint. Hala! Kung maubos ang grand prize sa unang araw, mawawala ang kasikatan. Ilalabas ko ang unang Sun Wukong card pagkatapos ng 5 araw. Yung mga nakuha ngayon ng lahat ay puro duplicate na ordinaryong card. Hindi ba sila magreklamo? Syempre hindi. Pwedeng i-exchange ang single at duplicate card para sa mga natambak na palanggana at tuwalya ng supermarket. Para hindi sayang ang pagpunta ng lahat, gagamitin ang libreng spicy sticks bilang premyo sa draw. Parang malawakang advertisement ng spicy sticks. Makakapagpatuloy ang pabrika ni Manager Flores, patuloy na kumita. Ito ang tinatawag na isang bato, 3 ibon. Ang tuso ng paraan mo, pero gusto ko. Manloloko! Puro panloloko! Araw-araw akong pumupunta sa Mendoza Supermarket para bumili. Bumili ako ng daan-daang pack ng spicy sticks. Wala man lang balahibo ni Sun Wukong. Tama, wala talagang grand prize. Huwag na kayong bumili, ibalik nila ang pera. Ibalik 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 ang pera, ibalik ang pera. Sun Wukong, nakuha ko si Sun Wukong. Kumpleto ko na ang 4 na alagad. Akin na ang bisikleta. Binabati namin ang maswerteng customer. Ang bagong bisikleta ay may uuwi na ngayon. Totoo ang grand prize. Bilisan pumasok at bumili na kayo. Hindi ako maniniwala. Gusto ko ring makuha si Sun Wukong. Linjian, umabot na sa 500,000 ang revenue. Sikat na ang Lachao Hero Cards natin. Nagkolekta na lahat ng cards. Ang orders ng mga dealer sa ibang lugar ay naka-line up hanggang 3 months. Panalo tayo sa laban na ito. Ang ating genius designer si Lucia Reyes ang may malaking kontribusyon. Siya ang nagdisenyo ng mga cards. Ang bait mo, Kuya Lin dyan. Treat mo ako ng western dinner ngayong gabi. Sige. Western dinner tayo ngayong gabi? Ay puro papuri sa nagawa ng contributor. Kaya pala ako, ang accountant na pinilit mong isama ay libreng labor lang. Pagod ka rin, Manager Su. Sumian kumuha ng 50,000 cash mula sa pondo. Magpadala ng tao sa probinsya para bumili ng maraming kamote at konjak. Mas marami, mas maganda. Itago lahat ng lihim sa pabrika. Linjan, para saan ang mga yon? Nakapagbigay tayo ng lihim na atake sa Villanueva Enterprises gamit ang supermarket natin. Si Xia Chenggang na matandang tuso ay hindi papayag na matalo. Kailangan nating mag-ingat. Nailabas na ang subscription certificates. Malapit na ang oras. Sumian. Bukod sa basic expenses para sa pabrika, kunin lahat ng working capital sa account. Walang matitira kahit 1 piso at iayos lahat para sa akin. Lahat ng pondo. Anong gagawin mo? Bibili ng subscription certificates. Subscription certificates? Yung mga walang kwentang papel na walang may gusto. Linjan, nababaliw ka na. Tay, bumagsak ng halos kalahati ang kita ng mall. Yan si Linjan, tarantado. Yung raffle niya. Naubos lahat ng customer natin. Wala lang yan. Hayaan mo muna siya. Ikaw naman, ang kulit mo. Ano bang itsura mo? Bukas sa bangko, may event para sa stock subscription. May ilang suppliers ng harina at soybeans ang dadalo. Sasama ka sa akin. Hanap ng supplier. Sa sitwasyon ng mall natin ngayon, bakit pa tayo mag-iimbak ng marami? Tanga. Paano yumaman si Linjian? Fish crackers. Para sa kanya direktang. Sa ugat natin aatakihin. Simula bukas. Wala nang 1 butil ng harina ang papasok sa pabrika niya. Tingnan natin. Walang sangkap. Paano siya gagawa ng fish crackers? Ha ha ha. Anggas, Tay, mas matalas kayo sa ganyang taktika. Tingnan natin kung makakilos pa si Lin.
Lolo Lai, humitit po kayo. Sabi nyo ang bangko, walang magawa. Gumawa ng tig 30 pesos na walang kwentang papel at nag-ribbon cutting pa. Parang larong bata. Pinahirapan pa kayo, Lolo Lai. Ilang araw na itong subscription, wala ni isang nabenta sa buong branch. Hampay, 30 piso para sa walang kwentang papel. Hindi naman tanga ang mga tao. Tama nga, yung manager para sa quota. Pinili tayong bumili internally. Kalahati ng sahod ko ngayong buwan, wala na akong magawa. Wala na talagang hustisya, nandadaya na ang bangko. Ibalik ang pera. Ibalik lahat ng pera ng anak ko. Ma, pa, hindi nyo alam, pinag-aralan ko ito. Ito lang ang pagkakataon nating umahon. Tae, mahigit 1,000 piso yan. Yan ang pinaghirapan naming mag-asawa. Ipon namin para sa asawa mo. Napalitan lahat ng basurang papel. Ate, kapag nabenta na ang subscription, wala nang refund. Yan ang patakaran. Wala na akong buhay. Ang lupit ng mundong ito. Kumukuha na ang bangko ng pera ng mahihirap. Tabi po, bibili ako ng subscription, sir. Hello po. Bibili po ako ng subscription, sir. Lahat ng pera sa passbook bibilin ko. $500,000. 500,000. Bumili ng mga papel na to, sobrang matigas, hindi pang punas sa puwet. Baliw ba to? Hindi pa ba halata? Sigurado hindi na mabenta ng bangko, kaya kumuha ng bayad na umaarte. Feeling nila tanga ang mga tao. Manager, pwede po ba? Oo sir, tuloy po kayo. Sa second floor VIP room tayo mag-usap. Mr. Mendoza, napakarami ng 500,000 subscription cert na gusto nyo. Kulang ang stock sa branch. Ire-request ko na agad ang paglipat. Sa negosyo kailangan ng swerte. Ang 2 ay lucky number ko. Pakisuyo manager, i-transfer ang lahat ng stock. Yung mga unregistered ending sa 2, bibiling ko lahat ng blank subscription cert. Sa 500,000 na ito, magkano ang kikitain mo? Depende sa dami ng subscription cert na makukuha mo. Huwag po kayong mag-alala. Tatawagan ko agad lahat ng branches sa buong syudad. Hahanapin ko lahat kahit saan at pipiliin ko lahat ng ending sa 2 para sa inyo. Gumastos ng 500,000 para sa basurang papel at pumili pa ng ending number. Biglang yaman ba to? Mukhang probinsyano na walang alam sa mundo. Talagang isang walang kwentang gastador. Ay, tingnan nyo, hindi ba ito si kaibigan ni Boss Lai? Si Lin Jian, ang big boss. Isang bagsak 500k agad. Talagang karapat dapat ka sa tingin ni Boss Lai. Talagang mayaman at mayabang. Oh, kaibigan siya. Hindi mo ba ipakilala? Boss Lai, hindi nyo po siya kilala? Ito imposible naman. Sa University Town dati itong lalaki ginamit ang pangalan nyo, Boss Lai. Nag-claim na kapatid nyo sinakta ng isang grupo ng tao. Sabi pa, sa University Town walang makakapigil sa kanya itong si Lin. Boss Lai, hindi ako ang nanggugulo, pero itong si Lin ginagamit niya ang pangalan nyo. Nanloloko sa labas, tinatapakan ang dangal nyo, tinatapakan ng todo. Ang mga kung sino-sino ngayon walang takot sa kamatayan, ginamit ang pangalan ni Boss Lai para lang magpakitang gilas kung ano-anong masasamang paraan ginagawa nila lahat, kahiya-hiya. May taong naglakas loob na siraan ang aking pangalan, ako si Lai. Siya kay huwag kang manira dito. Ikaw ang gumastos umupa ng tao para sirain ang tindahan namin. Para protektahan kami, binanggit niya ang pangalan ni Boss Lai. Ikaw ang masama, ikaw pa ang nag-akusa. Manager Flores, ang bilis mong ipagtanggol ang yung boy toy. Ano man ang dahilan, ginamit niya ang pangalan ni Boss Lai para magpakagrande. Hindi niya maitatanggi iyan. Buhay pa ako, hindi ikaw ang dapat magprotekta sa akin. Laolay, nung nakaraang buhay nasa bilangguan ka. Bakit hindi ko napansin na mahilig kang magpakagrande? Alam kong mahilig ka sa yabang, Laolay. Kaya ngayon bibigyan kita ng mas maraming respeto. Wala kang pakialam, bakit hindi ka pa magsindi kay Lolo Lin?
Lololay, totoo pong ginamit ko ang inyong pangalan. Dito po muna ako humihingi ng paumanhin, Lololay. Isa kang taong may salita at may mataas na prinsipyo. Hindi ka umaapi sa mahihina. Pero may isang tao na nagdala sa iyong dating tauhan para gumawa ng maruruming trabaho na sumisira sa iyong reputasyon. Hindi ko na kinaya, kaya ko pong naglinis ng inyong grupo para sa inyo. Ano ba ang katotohanan? Ipadala po ninyo ang tao sa University Town para magtanong. Tingnan kung gaya ng sinabi ni Master siya. Linjan, ikaw. Ang mukha ko, si Lowlay, wala pang karapatan ng iba na mamintas. Binata, maganda ang iyong tapang. Sa labas, basura ang subscription certificate. Pero curious ako, bakit ka nangahas mag-invest ng 500,000? Ang subscription certificate na tig 30 pesos, hindi papel ang binili mo, kundi ang unang pribilehiyo na pumasok sa domestic capital market. Kapag lumawak ang stock market, ang 30 pesos na ito ay magbibigay ng malaking kita. Lololay, kung may extra kang pera, baka pwede kang bumili ng konti para lang kumita ng pambili ng tsa. Lin, akala mo ba si Lololay ay 3 taong gulang gamit ang mga panloloko mong salita para lokohin ang mga tanga? Ang binatang ito ay hindi ordinaryo. Ako rin, narinig ko ang balita mula sa itaas, saka ko nalaman ang tungkol sa subscription certificate. Ang galing ng capital market entry qualification na ito kaninang umaga. Bumili ako ng ilang daang libo para lang maglaro. Dahil may tiwala ka, ako, si Lowlay, ngayon ay mag-i-invest pa ng 1 million para lang makisama. Lin boss, bata pa pero mahusay. Sa ibang araw, dapat kang sumama sa amin kumain. Haha, Lin boss, ito ang aking business card. Magkaibigan tayo mula ngayon. Mr. Mendoza, ingat po. Kung may kailangan kayo sa negosyo, isang tawag lang po pupunta ako at personal na aasikasuhin. Kuya, dyan kanina sa loob, nakita kitang puro panalo. Oo nga. Nakikita kong sobrang tiwala ka. Itong mga subscription certificate, gusto rin naming bumili para masaya. Para lang makisama. Para sa inyo ito, gamitin ninyo sa laro. Kung malugi, ako na ang bahala. Kung kumita, ibigay lang ninyo ang puhunan. Itong mga subscription certificate, tiyak na malaki ang kita. Salamat po, Boss Mendoza, sa mga certificate na bigay ninyo. Tara na, ako ang taya. Kumain tayo ng western. Gian, pulubi ka. Bakit ang 2 pinakamagandang babae sa Haicheng ay nasa paligid mo? Tawagan agad si Manuel Reyes ng imprenta ng Reyes. Hindi ba gusto niya lagi akong i-treat? Sige. Sabihin mo sa kanya, isama niya ang anak niyang babae at bibigyan ko siya ng pabor. 3, boss. Ang sinabi ko lang kanina. Director siya, napakabuti ninyo. Ako si Danilo Santos, sasama ako. Director siya, huwag kayong mag-alala. Mula bukas, Si Mendoza. huwag asahan na makakabili ng kahit 1 kilong harina sa akin. Oh, hayaan natin na ang pabrika ng spicy sticks ni Mendoza ay hindi makagawa kahit 1 pirasong noodles. Umaasa kami sa inyo, mga boss. Tagay. Sir Wang, pwede pa makipag-ayos sa presyo basta makaipon ng 2 toneladang soybeans. Uy. Ate Sumian, tinanggihan na naman. Siya kay nagago, hindi kayang talunin si Kuya Lin dyan, kaya nag-cut off ng supply natin. Lahat ng harina at soybeans sa paligid ng Haishi, pinutol na nila. Kalahati ng spicy sticks line, tumigil. Nakaipon ng orders na parang bundok. Anong gagawin natin? Nitong 2 linggo, nagtiis lang tayo sa mamahaling raw materials mula ibang probinsya. Pero ngayon wala nang pera sa account natin. Ayos lang. Si Linjian may hawak na certificate para ipalit sa pera, di ba? May pag-asa pa tayo. Hindi lang yung pabrika ang walang pera. Ang bayad sa imprenta ng tatay ko 2 linggo ng overdue. Yung 2 kuripot kong magulang araw-araw nagpaparinig sa bahay.
Ang nakakainis ay ang tatay ko para lang makuha ang Villanueva printing deal. Kamakailan, parang baliw araw-araw pinipilit akong lumapit kay siya kay naiinis na ako. Changkian, wag matakot. Si Linjan itong 2 linggo nagkulong sa workshop para manguna sa R&D ng bagong produkto. Tiwala tayo sa kanya. Siguradong makakaraos tayo dito. Boss, may problema. Sa labas ng gate, dumating ang ilang dealer reps na kukuha ng stock, hinarang nila ang gate ng pabrika. Gigibain nila ang pabrika natin para bayaran sila. Ihatid. Bilisan nyo. Bilisan. Lahat kumalma. Yung last batch natin na deliver na. Susunod na batch siguradong on time. Boss Flores, huwag mo kaming dayain sa mga salita mo. Ngayon, buksan mo ang bodega dito mismo. Makita namin ang stock ng chili sticks. Oo, gusto naming makita ang stock. Mga boss, huwag na kayong magsayang ng effort. Kahit buwagin nyo ang pabrika na ito, wala kahit isang piraso ng chili sticks sa loob. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sa buong Haicheng, wala nang nagbebenta ng raw materials kay Boss Flores nitong 2 linggo. Ginagamit nila yung advance payment nyo. Pambili ng mahal na sangkap mula sa ibang probinsya. Walang pera, walang sangkap. Ginamit ang advance namin para punan ang butas. Ibalik ang pera. Ibalik lahat ng advance payment. Hindi lang pera ang ibalik. Ayon sa kontrata, walang delivery dapat magbayad ng triple penalty. Huwag kayong magpauto sa kanya. Nag-aayos ako ng raw materials ng madalian mula sa ibang probinsya. Hindi titigil ang linya. Made-deliver ang mga produkto sa inyo lahat. Mula sa ibang probinsya. Sumyan, sinungaling ka. Ngayon, ipapakita ko ang totoo sa'yo. Gregorio de la Cruz, lumabas. Salita, ang 200 piso ko hindi basta-basta nakuha. Lahat, huwag kayong maniwala kay Boss Flores. Noong isang araw sa koridor, narinig ko siyang tumatawag. Sa pabrika, totoo wala ng kahit piso at tuluyan nang naubos ang sangkap. Mga kapatid, malulugi na ang pabrika. Kung hindi tayo mag-aaklas, pati ang sweldo natin noong nakaraang buwan masasayang na. Boss, totoong sinasabi ni Gregorio. Lahat. Nagsasagawa kami ng paraan. Hindi titigil ang production. Humahanap ng paraan. Titigil na talaga ang pabrika. Sweldo? Sweldo! Kung hindi kayo makapag-deliver, papasok kami sa pabrika. At kukunin ang makinarya bilang bayad sa utang. So, tumahimik kayo, makinig kayo sa akin. Manager Flores. Ang walang kwentang si Linjan ay tuluyan ng bangkarote. Ikaw at si Lucia Reyes ngayon ay parang karne na nasa sangkalan basta ngayong gabi maghugas kayo ng maayos. Pumunta kayo sa villa ko para pag-usapan ng partnership. Ang penalty na inutang ninyo ako na ang magbabayad lahat. At saka dahil sa aking kabutihang loob, bibilhin ko ang sirang pabrika na ito. Ano sa inyo? Nananaginip ka, hayop ka. Ayaw mong tumanggap ng biyaya, sige. E di hintayin ninyo na kayo ay durugin ng mga maniningil na ito. Wala na akong pakialam dito, kayo na ang bahala. Wasakin. Huwag kang matakot. Bumalik na ako. Linjan, sa wakas nagpakita ka na kung walang maibigay na spicy sticks, ibalik ang aming advance payment at magbayad ng triple. Mga boss, huwag sumigaw! Ang sangkap ng lumang spicy sticks. Talagang pinutol ni Master Xia ang supply. Narinig ninyo, hahaha, si Linjan mismo umamin na ito ay isang scam na walang laman. Mga boss, kahit hindi putulin ni Master Xia ang aking harina at soybeans, ang lumang spicy sticks ngayong buwan ay magbabawas ng produksyon dahil ang bagong produkto ng aming Leans Food ay tapos ng develop, handa ng i-produce.
Mamamatay ka na, nagyayabang ka pa dito. Ano naman ang ipapakita mong basura ngayon? Tara na ilabas na ang bagong produkto. Para makita ng mga boss ang galing. Mga boss, tingnan po ninyo. Gawa namin ito sa kamote, konjac at iba pang natural na sangkap. Eksklusibong binuo bagong instant food category. Ngayon, uso ang healthy na pagpapapayat. Instant latiao healthy, satisfying. Kapag na-launch, siguradong sikat na sikat. Ang chewy. Parang kumakain ng karne ng baka. Magandang bagay ito, mabenta talaga. Matagal na kaming pumirma ng kontrata sa mga magsasaka. Kahit anong lakas ng Villanueva. Kaya ba niyang? Kontrolin lahat ng magsasaka? Gusto ko ng 2,000 kahon. Dala ko ang cash. Iwan niyo sa akin ang 5,000 kahon. Ipirma na ako ng bagong kontrata. Mga mapagkunwari na baboy. Sir, tingnan po ninyo ito. Hahaha. Lindian, huwag kang mag-imbento ng kwento dito. Idilat ang mata at tingnan ng mabuti. Malinaw sa kontrata, ang produkto ay spicy sticks. Ginawa mo mula sa kamote, basurang instant food ang dinala mo, hindi tugma ang produkto, breach of contract ito. Lindian, hindi mo kayang i-deliver ang spicy sticks. Triple ang penalty, wala kang matitipid kahit piso. Mamamatay pa rin kayo ngayon. Oh, Boss Lin, ang gusto namin ay ang lumang spicy sticks. Sakay kung wala kang pinag-aralan, magbasa ka, huwag ka nang magpahiya. Tingnan mong mabuti. Ito ay inisyu ng National Bureau of Commerce, Certificate of Trademark Registration. Ang Latiao ay ang aming eksklusibong brand ng Lin's Food. Lahat ng merienda na inimbento ko lahat ay pwedeng tawaging Latiao series. Yan ay pilit na argumento. Ang sinabi ni Boss Lin ay walang problema. Basta latiao ang tawag sa produkto. Kahit gawa sa kamote, pasok pa rin sa kontrata. Hindi breach. Tama si Boss Lin. Mag-o-order na kami ng bagong produkto. Lindian, kahit hindi ka lumabag, ano ngayon? Narinig ni Gregorio de la Cruz ng malinaw. Sa libro ng inyong pabrika, wala nang natitira kahit isang piso. Ano ang gagamitin mo para bumili ng sangkap? Gusto mo pa bang manlamang ng walang puhunan? Sinong nagsabing wala akong pera? Ricky Salazar, ipakita mo kay Shakay. Pera. Ito. Ilang milyon na ito. Tapos na. Master siya. Nakita mo ng malinaw? Ako ang Lin's Food. Ang hindi kulang sa akin ngayon ay pera. Mga kapatid, mula ngayon, lahat ng linya ng pabrika ay tatakbo ng full. Lahat ng mag-overtime na kapatid, triple ang sahod. Bawat buwan, magbibigay pa ako ng 300 piso cash bonus. Triple ang sweldo at bonus na 300 piso. Mabuhay si Sir Lin. Gregorio de la Cruz, sinisante ka na. Layas ka agad sa pabrika ko. Traidor na hayop, layas na. Sir Lin, Lolo Lin. Kanina ay nagkamali ako ng isip. Naloko ako ng hayop na si Shakay. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Traidor na balimbing. Ang prangkisa ng Lin. Hindi mo na makukuha yan. Shakay, hayop ka. Hindi mo ba ginagarantiya ngayon na tiyak na mapapahamak si Lindian, tang ina mo? Sinira mo ang pinagkukunan ko. Andar na. Tay, si Lindian na pulubi, saan ba niya nakuha ang daming pera? Hinold up niya ang bangko? Shut up! Stock subscription certificate ito. Ibinuhos ng batang ito ang lahat ng pera niya, nag-cash out sa stock subscription, malaking pera. Ay, yung basurang 30 piso. Dati ay nagkamali ako ng tingin. Hindi inaasahan na ang stock subscription ay sumabog sa black market. Maraming tao ang nakatanggap at bumili ng stock. Biglang yumaman magdamag, pero okay lang, bumili na ako sa black market ng mataas na halaga, maraming stock subscription. Basta pumasok tayo sa stock market, may pondo na. Ang transport industry sa Haishi ay kailangang maging sa Villanueva, kaya niyang gumawa ng spicy sticks. Ano naman? Kung walang transport line, ang kanyang produkto ay mabubulok lang sa pabrika. Lindian, itong pera,
Kumita talaga ito sa subscription certificate. Tingnan nyo mismo. 3,3,400,000. Mula ngayon, ang hindi natin maubusan ay pera. Ang kita lang yon sa company account. Itong dalawa tig 1 milyon eksakto para sa inyo dividendo sa pagtiyaga sa likuran. Ang galing. Ngayon kaya ko na kayong protektahan. Len, ang galing. Parang pera printer itong subscription certificate. Kumita ako ng sobra. May stock ka pa ba? Bibiling ko lahat ng mahal. Kumikita ako sa subscription certificate. Hindi ko mailoloko si Xiachenggang na matandang fox tiyak na sasali rin siya. Kung tama ang alala ko, susunod ang Villanueva ay magugulo sa stock market at pagkatapos ay kukunin ang transport ng High City, di ba? Yung lumang pabrika nung nakaraang buhay, naging stock exchange ito kalaunan. Ito ay parang cheat code mula sa langit Villanueva. Kaya sa stock market ako lulubusin ko kayo. Kung sinabi mo na Lai walang problema, lahat ng stock sa'yo. Pero itong maliit na pera ay pampagana lang. Lai, interesado po ba kayo? Sumama sa akin at maglaro sa stock market. VIP room sa second floor ng exchange lane. Ikaw talaga ang aking Diyos ng pera simula nung sinunod ko ang payo mo. Ako si Lai, sa stock market kahit anong bilhin, lugi, biglang naging kahit anong bilhin tumaas. Umiikot ang pondo ng market. Ang tatlong cold stock na ito, maliit ang float. Lai, dumiretso kumuha ang mga bro, isweep ang order ng malaking pondo. Sundin si Lin. Punan ang form, i-sweep lahat ang 3 milyon. Tingnan yung batang hari ng stock market sa VIP room. Kumilos na naman direktang isweep ng malaking pondo. Sumunod kay batang hari, kumita bilis ay full posisyon ng buy order. Ito yung batang hari na pinagmamalaki ninyo. Walang logic ang pagbili. Basta-basta nagtatapon ng pera. Kung ganyan ang pagbili, tiyak na mawawala lahat ng puhunan niya. Sino ka ba lakas ng loob mong sumpain ang batang hari? Tumahimik kayong lahat. Ito ang pinsan ko. PhD in Finance na kagagaling lang sa bansang A. Nagte-trade siya sa Wall Street, kumikita siya ng ilang milyong dolyar sa isang araw. Yung mga stock na tiningnan niya, mas marami pa siyang alam kaysa sa inyo. Kung hindi, tingnan natin ulit. Si Shakai, putang ina talagang pumunta sa exchange para manggulo. Bumaba at alamin. Anong mga stock ang binili ng babaeng PhD? Opo, Lin. Bumaba ka sa harap ng buong hall, isigaw ang sinabi ko. Nagsalita na ang batang hari, yung babaeng PhD sa Wall Street, ang matatag heavy industries na bet bubukas, tiyak bababa, bababa hanggang ilalim. Isang walang alam sa finance na probinsyano hinahamon ang kapangyarihan ng Wall Street. Batang hari ng stock market, no? Kung may tapang ka, pustahan tayo. Kung sino matalo sa harap ng lahat, 3 pagyuko sa nanalo. Isang pagyuko, 1 milyong piso cash. Batang hari sabi, tanggap niya ang pustahan bago pa ang inyong mga tuhod ay linisin ninyo. Sir, gusto kong mag-max out. Ngayon sa trading board, tiyak na. Dudurugin ko ang bagong yaman. ₱5 milyon. All in. Gusto kong tumalo ng walang kwentang batang hari sa bubong ngayon.
Tumaas nga ang matatag heavy industries. Lahat ay pataas. Mga probinsyano ng Longguo. Nakita nyo, ito ang kapangyarihan ng Wall Street. Anong walang kwentang batang hari? Unggoy lang na nagpapanggap na hari. Lin bro, tingnan mo ito. Lololay, huwag kang magpanik. Mas grabe pagtaas, mas malala bagsak. Manipulasyon lang ng mga malalaking players, isang pig slaughter scam. Gamit ang opening, nagbebenta at bumibili para itaas ang presyo. Gumagawa ng peking malaking pagtaas kapag ang mga retail investors ay nag-FOMO at bumili na. Doon na mag-aani ang mga malalaking manlalaro. Hayaan natin munang lumipad ang bala. Magdagdag pa tayo ng mga stock na ito. Ngayon, gusto kong ibaon ang pera ng Villanueva. Lahat sa stock market. Batang hari ng stock market nagdagdag ng 5 milyon. Probinsyano ng Longgo. Hindi marunong manood ng stock market at nagtatapon ng pera sa patay na merkado. Batang hari ng stock market pa. Kung sobra-sobra ang pera mo at nasusunog ang kamay, diretso mong itapon sa tubig. At least may makikita kang tilamsik. Sabi ng batang hari ng stock market, "Boss siya, hindi ka na ba kaya? Ang bagal-bagal mo parang babae. Walang tapang sumabay. Umuwi ka na at magpasuso." Tay, dagdagan na ang posisyon ko. Ngayon tayo. Kailangang durugin yung batang hari ng stock market. Dagdagan pa ng 5 milyon. Gawin mong full position, itulak sa pinakamataas. Kuya Lin, ikaw talaga ang tuso mo. Binigyan mo pa si Xiaoqinggang na matandang yan ng panunokso. May magandang panoorin ngayon. Taba na ang baboy. Dapat na itong katayin. Bumagsak na. Matatag heavy industries. Bakit bumagsak? Tumaas na. Anong tumaas? Bumagsak ng husto, tumaas ang stock ng batang hari ng stock market, tumaas na. $15 million. 15 million ha. Ganito lang. Wala na. Ang autoridad ng Wall Street. Siya. Ikaw, itong batang maluho, ang laki ng ginastos mo ah. May nakita na akong gumagastos. Pero hindi ko pa nakita ang nagtatapon ng pera. Walang kwenta, puro walang kwenta. Lindian? Swerte ka lang. Walang iba na kilala mo lang si batang hari ng stock market. Nagpapanggap kang malakas. Oo nga. Swerte ako. Dahil kay batang hari ng stock market, kumita ako ng mga 10 milyon na panggastos, inutusan ako ng batang hari na magpahatid ng mensahe. Sure siya? Ngayong natalo ka. Ang pusta. Dapat mo nang ibigay. Oo, ate, bilisan mo. Ihatid mo si ate sa ospital. Tatakas ka? Dapat tanggapin ang talo, lumuhod kay batang hari. Oo. Bawat luhod, 1 milyon kung hindi luluhod ngayon, walang makakalabas sa pintong ito. Pa, mag-isip ka ng paraan. Kung tumaya ka, dapat mong tanggapin ang talo. Kung hindi ka luluhod, walang makakaalis ngayon. Luhod. Tay, baliw ka. Pinaluhod mo ako sa isang lin. Pinapaluhod kita. Umalis ka, lumayas kayong lahat. Tang ina.
Boss Lin, ito ang binigay ng matandang gago na si Xia Chenggang. Patay ng tao, patay ng puso, Bunsulin. Ang galing mong magpalit ng panahon ngayon. Ang galing mo, tangina. Boss Lai. Ang magandang palabas ay darating pa. Linjian, papatayin kita. Gusto kong sirain ang lahat ng tao sa paligid mo, tangina. Lumayas ka agad at kontakin si Manuel Reyes ng imprenta ng Reyes. Pumunta ka dito ngayon, gago. Tsaka, siguraduhin mong kunin niya si Lucia Reyes, ang babaeng puta, at gapusin at dalhin dito. Gianlin Mendoza Food. Okay naman ang pangalan. Bakit kailangan pang palitan? Tatawaging Tagumpay Holdings Corporation. Parang kakaiba pakinggan ang pangalan. Ito. Lihim. Usapang seryoso, yung 10 naming bagong produkto na ubos sa mga karatig probinsya. Ito ang mga kontrata ng delivery. Ang kapasidad ng pabrika hindi na talaga sapat. Magdagdag tayo ng 3 linya ng produksyon. At ang mga supermarket, 6 na bagong supermarket. Halos tapos na ang renovation. Mabubuksan na lahat pagkalipas ng 2 linggo. Ikaw dati sa stock market, talagang naging sikat ka sa isang laban. Dati, yung mga supplier na sa Villanueva lang kumakapit. Ngayon araw-araw, nasa harap ng grupo natin, nagmamakaawa na makipagtulungan. Sobrang sarap sa pakiramdam. Talagang nasakta ng Villanueva, sige tuloy lang. Kuya, tulong kay Villanueva. Binigyan ng tatay ko ng 1 milyong piso na order sa pag-imprenta. Gusto ng tatay ko na ikasal ako bukas kay Kai. Ikinulong ako ng tatay ko sa bahay. Bitawan mo ako, kuya. Mas mabuti pang mamatay. Gianlin Lucia Reyes, tinawagan ka na ng babaeng yan, di ba? Linjan, akala mo ang galing-galing mo? Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong babae, gago. Bukas ng tanghali, pakakasalan ko na si Lucia Reyes na babaeng yan. Ang babae mo ay magiging laruan ko lang. Oo nga pala, bukas ng tanghali sa Haicheng Hotel. Kung matapang ka, dalhin mo si Mian Flores. Sabay tayong uminom ng alak sa kasal, darating ako. Lumayas ka, wag mo akong hawakan, ayaw kong magpakasal. Lucia, tayo pakiusap, magiging mayaman ka sa Villanueva. Ano bang masama doon? Isipin mo, ang laki ng negosyo ng Villanueva. Ang buong pamilya natin unlad kasama ng Villanueva. Nagpadala na si tatay ng mga imbitasyon. Kung hindi ka magpapakasal, saan ilalagay ang mukha ni tatay? Gusto mo bang panoorin na magpakamatay si tatay? Walang utang na loob kang anak. Bakit ka nakasimangot? Pagkatapos ng araw, ako si Master Maraming Paraan. Sasanayin ko dahan-dahan basura mo. Tingnan nyo ang dalagang Reyes. Mukhang napilitan siya. Ang ugali ni Master Xia, sino sa Haicheng ang hindi alam? Diretso niyang itinulak anak sa apoy. May dumating na VIP. Diyos ko, Mercedes-Benz. Wala pang 3 ganyan sa Haicheng. Sino itong malaking tao?
Kuya Lin dyan. Lin dyan, bakit ka nandito? Walang kwenta. Guard, itaboy niyo siya. Linjian? Talaga naman pumunta ka? Puta, gusto mo talagang maging kornudo. Siyang yan. Sinusundo na kita pa uwi. Tingnan mong maigi. Itong 5 milyong piso dividend ito ni Lucia bilang creative director ng Tagumpay Holdings. Ang kontrata ng bidding para sa imprenta, 2 milyon. Si Lucia ang group director, kanino ibibigay ang kontrata, nasa kanya ang desisyon. Lucia, ikaw talaga, anak ikaw at si Lin, hindi nagtatrabaho ka kay Chairman Lin, hindi mo sinabi kay tatay. Chairman Lin mukhang isang napakahusay na tao. Si Lucia ay sumusunod sa inyo, lubos akong tiwala. Itong engagement ceremony. Anong engagement ceremony? Uso ngayon ang free love sa pamilya namin, si Lucia ang masusunod. Manuel Reyes, lalabagin mo ang kontrata. Sir Villanueva, itong free love. Tama na. Ngayon ang engagement ceremony ng anak kong si Kai Villanueva. Mga hindi imbitado, hindi tatanggapin. Naiintindihan ko na, matanda na ako. Ang lakas ng inyong kapangyarihan, Chairman Villanueva. Sa liwanag ng araw, inagaw mo ang isang babae. Akala mo ba sa Haicheng, kayong Villanueva ang may kontrol? Talagang basura sa negosyo, sinusuportahan ka namin, Chairman Lin. Tama si Lolo Laimanong Villanueva ito, hindi kayo patas. Buwisit ngayon sa aming Villanueva ka mamamatay. Tumayo ka, humingi ka ng tawad sa anak mo. Lucia, nagkamali si tatay, hindi ako tao. Tingnan mo yan. Sabi mo may utang ako sa iyo, pinakasal mo ako, nagpakasal naman ako. Bayad na ang utang ko sa iyo mula ngayon. Ako, si Lucia Reyes, at ang inyong pamilya tuluyan ng magkahiwalay, Ricky. Kunin mo lahat ng pera, wala ni isang piso ang iiwan sa kanila. Kuya Jen, umuwi na tayo. Cheng Villanueva, tapos na ang swerte ng pamilya Villanueva. Humanda kayong mag-bankrupt. Walang kwentang tao. Hindi mo kayang bantayan ng babae. Pinahiya mo ang pamilya Villanueva? Itay, si Linjian, hayop na yun, sa pilitan siyang kinuha ng mga tauhan niya. Joe Genhai, ang matandang yun, biglang nagtraidor. Makipag-unahan ka sa pera, ha? Kunin ang tseke, kontakin ang lahat ng trucking at shipping companies sa High City. Anong gagawin natin? Buyout. Mula ngayon, Linjian, wala kang makukuhang sasakyan o barko. Gagawin kong mamatay ang negosyo ni Linjian sa High City. Sir Wang, doble ang presyo basta ipahiram mo ang truck. Hoy, hoy, hoy. Linjian, may problema. Tinawagan ko ang 2 dosenang trucking companies. Lahat walang sasakyan. Binabaan ako agad. Gumalaw na ang Villanueva. Ngayon, lahat ng trucking companies sa High City ayaw na nilang tanggapin ang ating negosyo. Sir Lin, Sir Su, may problema sa warehouse. Anong nangyari sa warehouse? Yung crew na inupahan natin, inihagis lahat ng paninda sa sahig. Sabi ng boss ng truck, binayaran ng Villanueva ng mataas. Kaya pupunta na sila sa Villanueva. Hindi mailabas ang paninda. Hindi natin kayang bayaran ng penalty. Gusto mong patayin ang negosyo ko, siya Chenggang. Masyado kang maaga magdiwang. Ricky. Sumama ka sa pier.
Boss, ang nakasulat na kontrata, ganyan ang ginagawa mo. Kailangan mong magbayad ng penalty. Penalty. Naglabas si Boss Villanueva ng triple na pera pati na ang maliit ninyong penalty binayaran na ng Villanueva para sa akin. Boss Lim, kung may gana ka, idemanda mo ako ngayon. Lim, kunin mo ang basura mo at umalis sa Haishi, nag-utos na si Sir Villanueva. Wala kang makahiram kahit isang aso sa Haishi. Papatayin ko kayo. Duwag. Galawin mo ako kung may gana ka. Sakay na. Boss Lim, bakit mo ako pinigilan na gawin sila? Tingnan mo doon. Kung gumalaw ka lang kanina, ang headline bukas ay gangsters armadong pagnanakaw ng grupo sa panahon ng crackdown. Lahat tayo ay babarilin. Talagang duwag ka, walang tapang, naging duwag ka na. Napakaraming convoy sa Haishi, tingnan natin gaano katagal-tatagal ang Villanueva. Marami akong pera kahit sunugin ko lang ng isang taon, kaya kitang patayin sa pagod, may problema ka. Hindi lang ako walang problema, may paraan ako. Huwag kang lumapit. Naubos na ang pera ko. Isa pang hakbang, tatalon na ako agad. Ramon, ang perang utang mo, kaya kong ibalik ang pera mo. Ikaw, sino ka? Ako si Linjan. Ikaw si Linjan na nagpaluhod sa Villanueva sa stock market? Kilala mo si Batang Hari? Kilala mo ako, sapat na. Sapat na ang perang ito para sa iyong utang. Ang natitira, ibabalik ko sa iyo. Ang kondisyon ay ang kontrol sa lahat ng iyong cargo ships. Ibigay lahat sa akin. Presidente Lin, yung mga stock na itinuro mo, sumipa lahat. Bumalik na lahat ng pera. Nakapirma na ang kontrata. Ang barko ko, Ramon Suarez, gamitin nyo lang po, Presidente Lin. Sasabihin ko na agad sa mga kaibigan ko sa Circle ang ginawa ng mga hayop na Villanueva. Hindi lang yon. Yung impormasyon na tinutulungan mo akong maghatid ng cargo, itago ng mahigpit. Bakit? Hindi ba nagyayabang si Kay Villanueva na mayaman sila? Kung gusto ng Villanueva na magpatakbo ng walang laman na truck, hayaan na silang magpatuloy sa pagsunog, patuyuin ng lubusan ang dugo nila. Masama ang kompetisyon ng Villanueva. Gusto nilang patayin ako, hindi ako susuko. Ilalabas ng Tagumpay Holdings ang lahat ng pondo, kahit magkano ang gastos, makukuha ang isang ruta ng transportasyon. Tatay, desperado na si Linjan. Durugin natin ang huling buto niya para hindi na siya muling makabangon. Ito lang ba ang pera? Magsisimula na ang auction, karapatan sa ruta ng North Line, High City. Panimulang bid, 2 million. 5 million. Makikipag-compete ka sa Villanueva? 6 million. Siya Kay, huwag mo akong pilitin, 8 million. Mukhang desperado na si Linjan. $10 million itong ruta. Villanueva ang kukuha.
Kumagat na ang isda. $15 million. Villanueva, bahala na. Kung may guts ka, tumaya pa. Kung wala kang tapang, umuwi ka na at magpasuso. Takot ako sa'yo, 20 million. Sige. 20 million sold. Kunin na ang kontrata. Pumirma na agad. Ang huling core line ng atake. Ang presyo ay 20 million. May magtataas pa ba? Pulubi, wala ka ng pera, 10 linya lahat, 200 million pinirmahan na ng Villanueva. Ang lahat ng kontratang ito, Lin, sa Haishi ka maghintay ng kamatayan. Lin dyan, mag-empake ka na, mamalimos ka na. Binabati kita, Chairman Villanueva. Gumastos ka ng 200 milyon para bumili ng tambak na truck na walang laman at hindi mapupuno. Lin dyan, kapag nalugi ka, marami kaming oras para kitain ulit yan. Chairman. Tapos na. Naloko tayo. Ang mga libu-libong kahon ng latyaw ng Tagumpay Holdings na nakaimbak sa bodega ay dinala kagabi sa pamamagitan ng barko at matagal nang nailabas sa Haishi. Ano? Imposible. Ang mga dokumentong ito? Itim sa puti nilagdaan. Magbayad. Bayaran ang down payment. Walang kulang kahit isang piso. Walang pera. Ang kontratang ito, panloloko ni Linjan. Hindi ito wasto. Ayaw mong magbayad? Kung hindi mo babayaran ngayon, ipapasok ko kayo sa ospital. Tawagan ng finance. Transfer. Ang Villanueva ay lubhang naapektuhan. Oras na para mag-liquidate. Kilos na lahat. Simula na ang liquidation. Bilhin agad. Batang hari ng stock market. Tayo 20 na tindahan. Binuksan ni Linjan ang 20 na tindahan ng sabay-sabay. Ang araw-araw nakita ng ating mall ay direktang bumaba ng 70%. Ngayon, maging ang sweldo ng mga gwardiya hindi na mabayaran at ang mga supplier natin lahat ay inagaw ni Linjan gamit ang triple na paunang bayad. Inagaw malapit ng huminto ang pabrika natin. Tahimik. Pumunta ka ngayon ipastat sa finance ang bilang kung magkano ang natitirang pondo. Wala na bang pondo? Ang mga may-ari ng tracking ay araw-araw na nagrereklamo na bayaran ng balanse. Nagbigay ng ultimatum ang bangko. Kung hindi natin mabayaran sa katapusan ng buwan, kailangan na nating ibenta ang kumpanya. Pinabantayan ko ang batang hari ng stock market sa loob ng 5 araw. Ang mga investor na malapit ng mabangkarote ay talagang direktang nakarecover. Sayang, ang batang hari ng stock market ay masyadong misteryoso. Hindi nalaman kung sino talaga siya. Sige na, ngayon ay nasa krisis na tayo. Kailangan naming subukan ang huling pag-asa na ito. Kai, magkano ang natitirang pondo sa account? Ilabas lahat. Tara sa restaurant ni Rico, kahit ibenta ko lahat ako, kailangan makita ang batang hari ng stock market. $100,000, $100,000. Bumibili ako ng slot para makita si batang hari. Sino ang magbibigay sa akin? 100,000. Parang nagbibigay ka sa pulubi? May nag-aalok ng 500,000 pero hindi man lang mahawakan ng sakong ni batang hari. Bumaba ka na. Lito, matagal na tayong magkaibigan, Lito. Sa totoo lang, gusto kong makita si batang hari ng stock market o kaya... Bigyan mo ako ng kahit anong balita tungkol sa kanya. Chairman siya, imposibleng makita siya. Pero inutusan ako ni batang hari na maghatid ng lihim na sulat kay Laye.
Si Laie ay kamakailan ay nagwawagi sa stock market, pero si Batang Hari pala ang nagtuturo sa kanya. Lito. Patingin ng sulat, Lito. Isang tingin lang, hindi kita pahihirapan. Itutulungan mo ako ngayon. Sige, sige po. Ito na po ang huli. Boss, ayon sa inyong utos, lahat ay naayos na. Si Xia Chenggang, matandang tusong soro. Hindi ko inaasahan na ganito siya kadaling mahuli. Si Xia Chenggang, ganyang klase ng tao, sakim, mapaghinala, laging naniniwala lang sa mga bagay na kanyang ninakaw. Sige. Susunod, panoorin na natin ang magandang palabas. Pa, sundin natin ang sabi ng Batang Hari ng stock market. I-invest natin lahat ng pera sa account. Mag-ingat tayo para tumagal. Huwag basta maniwala sa iba. Itong papel, kailangan nating suriin muna ito. Bumili ka ng 1 million sa Ilog Agriculture. Subukan muna. Kumagat na. Sumunod, bumukas. Tumas pa, kumita tayo ng 2.6 million sa trade ng araw. Yumaman na tayo. Kalmado, Anna shares. Bumili pa ng 2 million. Huwag magmadali. Mas matanda ka, mas duwag ka. Sumyan. Sundan pa. Pa, na 8 million. Tumaas na sa 8 million. Pa, villa at kumpanya at ang pabrika, ayon sa dating kalkulasyon kung isasangla natin eksaktong 300 milyon. Kung papasok sa stock market, kung i-invest natin, Gawin na. Siyakay, ipaalam agad sa trader. Ibenta mo na lahat ang unang 2 stock. Wala nang matitira sa pera natin. All in lahat sa Lupang Sagana Corporation. Pagkatapos ng araw na ito, gusto kong gawin sa hamak na si Lindian. Wala siyang mapaglibingan. 2 araw na sunod-sunod na pagtaas, tumaas na, tuloy-tuloy patay. Basta bukas ibenta na natin. Hindi lang mababayaran lahat ng utang sa high interest, kundi babawiin natin ang Tagumpay Holdings Corporation ni Lindian, papaluin ko, si Sumian at Lucia Reyes na lumuhod at maglingkod sa akin. Ito ang tulong ng langit sa ating pamilyang Villanueva. Sige na, sige na. Hoy, eto na si Big Boss Lin, dilat mo ang mga mata mong aso. Ako isang galaw lang ng daliri. 3 araw kumita ako ng 8 milyon. Ikaw, pagod na pagod sa 1 taon. Kumita ka ba ng kahit kalahati ng pera ko? Ang galing-galing ng galaw ni Master Villanueva, mas matindi pa sa stock market god sa 2nd floor. Binata, ang negosyo ay nakabatay sa pundasyon. Hindi sa iyong maliliit na daya at tusong paraan. Narinig mo ba? Dapat at mag3 beses na pagyuko sa akin. Ako, si Master, ay mahabagin. Pagkatapos kong bilhin ng iyong sirang korporasyon, bibigyan pa kita ng isang pagkain. Tumawa kayo. Malapit na kayong hindi makatatawa. Oras na. Emergency na anunsyo, Lupang Sagana, sangkot sa malaking fraud, na-liquidate na. Ibenta Lupang Sagana. Ibenta mo lahat. Sir Villanueva, Lupang Sagana na delist na. Ang mga stock ninyo huli na. Pa, wala na pera, 300 milyon, wala na. Bakit ganito? Bakit? O Batang Hari ng stock market, Batang Hari ng stock market, tulong. Tigil na. Ako ang Batang Hari ng stock market. Pinaghirapan ninyo ang lihim na sulat na sinilip ninyo, iyon ang isinulat ko para sa inyo. Imposible. Hindi ito posible. Paano ka naging Batang Hari?
Villanueva. Wala na. Pera naming pinaghirapan, 2 scammer ng Villanueva ibalik pera. Linjan, magsisimula na ang Business Federation meeting. Ikaw ang chairman, hindi pwedeng malate. Ito'y pina-order ko at in-air freight mula sa ibang bansa. Subukan mo na akong bagay. Huwag na muna yung suit. Si Kuya Lin dyan, busy maghapon, gutom na siya. Ito'y ginising ko ng maaga at personally kong nilutong pork rib soup. Kailangan munang kumain. Magsisimula na ang banquet. Ang itsura ang pinakamahalaga. Ang kalusugan ang puhunan. Si Kuya Lin dyan, uminom muna ng sabaw. Huwag kang mag-alala. Ngayon, kailangan mong sabihin ng malinaw. Oo, ako at si Ate Sumyan. Sino ang mas gusto mo? Suko na ako. Pareho na lang. Pwede na. Linjan, hindi pa kita natanong.